Ngayon ho, mga kababayan, siyempre pagka ganyan lang ho ang estilo ng dating Pangulong Duterte, iiwan po siya no? Iiwan po siya nung mga supporter nila. Tingnan nyo na lang ho, mga boss chief. Oh, naku, naku, naku. Ano daw sila sabi? Naku, naku. Mga may hijab po ba tawag dyan? O yung nakasuklob kay ate? Oh, Muslim yan. Di ba, mga kababayan? Alam niyo po, kapag ka nanatili yung ganyang kanilang estilo ho, mga kababayan, na nakatutok po sila sa puros paninira po, no? Pinapamukha nila sa mamamayang Pilipino na yung kanila hong administrasyon mas magaling kaysa dito sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Subalit, napakamahal naman po nung pagkain nung sa kanila. Napakamahal naman po nung mga bilihin nung sa kanila, mga bossing. Di ba? Iiwan sila ng mga supporter nila. Tingnan nyo na lang ho yung mga mautog nila. Di ba? Tingnan nyo ho yung mga mautog nila. Umpisa ho mga bossing, nung mautog nila, yung Davao, punong-puno, di ba? So, wag nating over-exage. Yung sakto lang. Di ba? Yung sakto lang. Yung Davao, madaming taong pumunta noon. Yung unang mautog nila. Kaso, mga kababayan, ang puro sinabi ng dating Pangulong Duterte doon, adik si Marcos. Nasa listahan si Marcos ng gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Wala naman pong katotohanan. At, ang PIDEA po ang mismong nagsabi, wala sa listahan ang dating Pangulo doon sa gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. So sa madaling salita po, kaka-fake news nila, kaka-maling impormasyon nila na ibinabato sa ating mga kababayan, unti-unti po silang iniiwan nung kanilang mga supporter. Tingnan nyo na lang po, ano ending nung mga parali-rally nila, ano ending nung mautog nila? Wala na, tinigil na lang yata No? Dahil bakit to? Ilan na lang ho ang pumupunta? Ang pumupunta na lang ho, mga kababayan, 32. Tapos ang pinagmamalaki nila, meron silang pinaskil na graph nung isang linggo. Ang nakalagay doon, parang 10 milyon ang botante ng PDP galing sa Katoliko. Di wow. 7 milyon ang boboto, no? Doon sa miyembro ng COJIC o nung KOJC daw po, mga kababayan. 7 milyon daw po boboto. Baka nga masama ang loob sa inyo ng mga KOJC Bakit? Kasi ang napansin ko, mga bossing, no? Yung parali-rally nila, todo suporta si Buloyski. So, ang nakikita ko ho doon, baka sabi ni Buloyski, sige, susuportahan ko mautog ninyo, magpapadala ako ng stage, magpapadala ako ng mga taga-kanta nyo ng 20 pesos na bugas, sasayaw-sayaw dyan, pagkain, at kung ano-ano pa. Basta siguraduhin nyo, hindi ako mahuhuli. Kaso ho, na-oblo, mga kababayan. Di ba? Kaya di ba nagkaroon ng konting may narinig tayong hindi okay yung KOJC tsaka yung ng mautog nila. Paano? Pagkatapos nung naoblo na si Buloyski, na hanggang ngayon po, mga kababayan, wanted pa din po sa FBI. Na ang sinasabi ni Jimmy Bondoc, wala na daw pong mga kaso sa FBI. Kaka-check ko lang ho. Umaga ho, kada gising ko, i-check ko. Mga kababayan, masigurado lang ho, no? Na tama yung mga sasabihin natin dito sa ating vlog at hindi tayo magpapakalat ng mga maling impormasyon. Sabi nila, milyon daw po na mga Muslim yung sasama sa kanila, mga kababayan. O yung boboto sa kanila. Ano to? BBM ang sigaw. Medyo mamaya pagka narinig nyo na yung mga BBM na sigaw nila, imumute ko na ho Bakit? May music nilagyan ng music nung nag-upload Baka ma-copyright tayo.
Oh ha, BBM, mga Muslim mo yan ha? Oh, yun, narinig nyo, merong Eye of the Tiger sa background. BBM po. Mga Muslim mo yan, mga kababayan. Eh ano yung pinapakalat nila na sandamakmak na Muslim ang boboto sa kanila doon sa PDP? Oh, isa pa. Oh. Ayan na. Pila. Pero yung nando sa likod oh, tingnan nyo. Napakarami doon sa likod. Minute ko na. Oh, yan oh. Di ba? Oh. Naku po. Malamang sa alamang, iyakan yung mga DDS nito. Sabi ni Resi o Kutomo, paano kaming magsasaka kung umabot ng 20 pesos per kilo ng bigas? Baka maging 6 na lang kilo ng palay. Ay nako. Dito sa Japan, 1,000 yen per kilo ng bigas. Ayan po. Dahil po sa mga kagaganyan na diskarte ng dating Pangulo, puros po paninira, pati po yung mga taga Mindanao o itong mga Muslim po, no? Eh bumibitaw na po ng suporta at hindi na po sumusuporta sa kanila. Pangit po kasing suportahan yung mga leader, no? Na halos ang sasabihin sa inyo at ipapalamon sa inyo, ipapakain sa inyo, ipipid sa mga utak ninyo, eh puro kasinungalingan, pangit, no? Ang ginagawa niya mga yan, isinusuong kayo sa disgrasya. Yaan talaga yung mga salbahe, no? Wala silang pakialam, makulong to kasi nagpakalat ng fake news. Okay lang sa kanila, basta importante, masiraan nila yung gusto nilang siraan, mga kababayan. Yung gusto nilang siraan. Ganun lang ho yun. Simple ho. Di ba? Ngayon, mga kababayan, mga boss chief amo, sir, gusto nyo ng isang patunay kung ano yung sinasabi natin na pamumulitika at paninira nila? Ito, yung ganyan, yung mga simpleng ganyan nung kanilang mga politiko, mga bossing chief amo, sir. Yung tipo bang, naku, doon sa lugar namin, sandamakmak na, no? Sandamakmak na yung gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Naku, nagkalat na sa lugar namin yung droga. Yung mga paganyan, no? Hanapan mo ng datos, wala akong maipapakita yan, mga boss. Wala akong maipapakita yan, basta yaw-yaw lang.